madamay. Kaya ang kasamaan ay umuulan dahil nakatikom ang bibig ng mga taong dapat magsalita. Di ba? Hindi lamang sa larangan ng politika, kahit sa simbahan. Nananahimik ka na lang. May nakita kang hindi maganda, ayaw mong itama. Pabayaan mo nga sila, kanya-kanya naman tayo ng buhay dito. Ganun ba sa simbahan? Walang pakialaman? Ganun ba yun? Tatahimik ka na lang dahil ayaw mo ikaw ang mapintasan, ayaw mo madamay. Pero ang sarap pag-usapan niya pag ibang tao kasama mo. Hindi ka banana yan. Kabwisitan niya. And this is expressed in many ways. Lado tayo may pagtawag dito. So, hindi naman common ang tawag natin sa Santo Papa, Holy Father. Siya lang ang banal. O yung kami mga pari naman ang hinuhusgahan batay sa aming ginagawa. Bagamat, aaminin ko sa inyo, ha? Kami mga pari, dalawang klase lang kami. No? Dalawa lang. Mabait kami o masama kami. Lalo na. Kasi kami po, ang tinitingala ninyo, hindi ba? Pagka napag-usapan paghahambing, si Father nga eh. Diba? So, nagiging excuse ka, kami, para gawin mo yung ginagawa mo. Samantalang pwede rin naman kami na maging challenge sa iyo. No? Ay, si Father nagawa, kami pa kaya? Kaya din namin yun. See? Ang pare, dalawa lang yan. Ang Father, dalawa lang yan. Banal o hindi banal? Hindi po pwede sa gitna. Di ba? Kami nga walang excuse eh. Sinasabi ko yan sa mga seminarista. Gusto nyo maging pare? Handa ba kayo? Handa ba kayo sa mga pagpapakasakit na dapat yung pasanin? Ano yun? Hindi ka po pwede na magsungit sa mga tao. Sapagkat ang kakatawanin mo ay si Jesus na maamo at mababang loob. So walang pare, hindi po pwede maging mayabang ang pare. Hindi po pwede maging masungit ang pare o mapagtaboy sa mga tao. Sapagkat si Kristo, kahit kailan, ay hindi nagtaboy ng mga nangangailangan sa Kanya. No? Hindi po pwede na kami ay mag-insulto, manakit ng kapwa. Hindi po pwede. Kasi, yun ang sumatan sa amin eh. At hindi excuse yung matanda na pag matandang pare na yan. Ano yun na lang ninyo, pagtigaan na lang ninyo. Hindi po pwede. Kahit matanda yan, lalo na. Lalo na. Hindi siya pa pwedeng tumanda ng kauro. Kasi nga, sumatan kami. Sila Sister din. Halimbawa, si Sister Lorna biglang magsungit sa inyo. No? Sigawan kayo, magalit sa pagpasensya niyo. Nagme-meme po siya. Pwede ba yun? Hindi pwede mag-excuse yan. Kasi sukatan niyo siya. Sukatan kami, sukatan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid ko, hindi lang kami ang tinatawagan dito, pero higit sa lahat kami. Wala kaming maaaring maging palusot para takasan ang hinihingi sa atin ng Diyos. No? Now, this holiness is expressed in many ways in individuals who in their walks of life tend to the perfection of charity. Ano man ang tinatahak mong daan sa buhay na ito, dapat mauwi ang lahat sa kaganapan ng pag-ibig. Pag-ibig ang kaluluwa ng kabanalan. Love is the soul of holiness to which all are called.
It governs, shapes, and perfects all the means of sanctification. Ano ang bottom line dito? Father, ang ibig bang sabihin nung nakita ni Isaias sa kanyang vision ng Diyos, ano ang nakita niya? Kung ano ang nakita ni Juan nung kanyang i-describe ang Diyos sa kanyang sulat. In the first letter of John, ang description niya ay God is love. Di ba? God is holy in the Old Testament. In the New Testament, God is love. So, holiness is love. Ang maging banal ay maging mapagmahal. Oo, madasalin. Correct. Mapaglingkod. Correct. Matulungin. Correct. Etc. Pero yung pagtulong mo, yung paglilingkod mo, yung pagdarasal mo, ay nakatungtong sa pag-ibig. Love becomes the primary motive, ang pangunahing lakas na nagbibigay sa iyo ng motibo para tumulong, para umabot sa mga nangangailangan, para magdasal, purong pag-ibig. Kasi maaaring vested interest. Kaya ka naglilingkod, kaya ka tumutulong dahil meron kang hidden agenda. Ulterior motive ang tawag. Kaya tumutulong ka kasi meron kang mapapakinabang pagkatapos. Meron kang makukuha sa ginagawa mo pagkatapos. Kaya ka tumutulong kasi balang araw, ikaw ang hihingi ng tulong. Narinig? O pwede yun. Ang tawag doon, ulterior motive. Hindi madaling matutup yan. Kasi madalas, pagka tumutulong, parang ang bait-bait. Malapit na naman ang 2016. Maraming tutulong na naman. Di ba? Sagaran na lang tayo sa mga bigas, delata, di ba? May sasayaw na naman sa entablado. Pero bakit? For one end. Bakit? Yun. Merong ulterior motive. At hindi na tayo nadala dyan. Hindi na tayo nadala. Ano ang sabi ni St. John Paul II doon sa kanyang liham na tinatawag na Novo Millennio Ineuite? Ito ang description ng holiness sa kanya. It is the sense of belonging to God, who in essence is the Holy One, the thrice holy. Yun yung nakita ni Isaiah sa chapter 6, verse 3. To belong to God. To belong to love is to belong to God because God is love. Maging sakop ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng maging banal. So yung kabanalan, hindi mo po pwedeng inventuhin. You cannot invent holiness. You cannot just perform acts and then you will be judged as holy. No? Paano mo malalaman yun? Ito po. Gusto mo malaman? Kung ang ginagawa mo ay talagang kabanalan. Yung gawa ng kabanalan, hindi madaling gawin. Ang gawa ng kabanalan, hindi masarap gawin. Naintindihan niyo? Ang ibig sabihin niya, pagka naramdaman, ang sarap tumulong. Gusto kong tumulong sa ibang tao. Iba ang feeling pag tumutulong ka. Questionable. Bakit nasasarapan ka sa isang bagay na mahirap gawin? Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay performance. At ikaw ay best actress
in a dramatic role. Ang galing mo umarte eh. No? Tama? Kasi pagka gawang banal, hindi masarap gawin. Alam mo, Father, ang sarap-sarap magdasal. Anong lasa? Hindi ko masarap magdasal. Kasi gugugol ka ng oras. Hindi na naman 10 ama namin, 10 abagalong Maria pagdarasal. Sa pagkakataon, sa maraming pagkakataon, pagka nagdadasal ka, kinakausap mo ang Panginoon, sinusubok ka niya. May mga hinihingi ka na hindi niya binibigay. Nakikipag-wrestling ka sa Diyos. At sinasabi mo, bakit? Ang bait ko naman. Bakit? Sinusunod ko naman siya. Hindi niya binibigay ang gusto ko. Hindi niya ba minsan naranasan niya? Para kang si Jacob na nakipag-wrestling sa Diyos at umuwi kang pilay. Pinipilayan ka ng Diyos sa maraming pagkakataon ng buhay. Hindi mo nakukuha yung gusto mo ayon sa plano mo. Sinasagot ng Diyos ang dasal mo, pero hindi ayon sa plano mo. Masarap ang dasal? Masarap tumulong? Masarap maging mabait? Kasi napupuri ka. Nakikitang mabait ka. Hindi ba? Basta kawang kabanalan at ginawang ayon sa pag-ibig galing sa Diyos, mahirap gawin. It entails pain in your heart. And pain demands to be fed. The Fault in Our Stars. Yung pelikula na, ang ganda ng pelikula. The Fault